Isang magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan sa inyo yung bago pong kapahayagan ng ating banal na Espiritu Santo. Dahil maging ako po ang abang lingkod po ninyo, ay hindi po ako makapaniwala. At sobra ko din pong ikinagulat ito. Ayun nga po, sa dinami-dami po ng buhay na kinarga ng ating mahal na Birhen, sa umpisa po ng buhay niya sa lupain kung saan tayo naninirahan, ang kasaysayan pong ito ay hindi ko po naihayag sa banal na libro dahil ito po ay mainit-init pa na kapapahayag pa lamang po ng ating banal na Espiritu Santo na kailangan ko daw pong ipahayag sa inyong lahat. Ang atin daw pong mahal na Birheng Maria, nung nag-uumpisa po siyang, yun nga po, ang makihalubilo, mamuhay dito po sa mundo kung saan po tayo nananahan ngayon. Palibhasa nga po, wala naman po siyang sariling pamilya, walang ama, walang ina, at burado ang kanyang alaala. Ang atin pong mahal na Birhen ay nagpasalin-salin po sa iba-iba pong pamilya, at siya po ay naaampun po ng iba-iba pong pamilya habang nililibot po niya ang buong sanlibutan ito. At isa nga daw po sa pinaka-controversial na nakaampon sa kanya, nung unang-una pa po to, nung bago pa lang ang mundo, ang atin pong mahal na Birheng Maria ay naampun po ng isang sikat at controversial na pamilya. Yan po ay ang reyna po ng Inglaterra. Na yung reyna po yan ay nabuhay rin sa panahong ito. Subalit dahil nga po namatay, pumanaw na buhay, purado po sa kanya ang alaala. Pero nung unang-una po, ang reyna po ng Inglaterra ito ay naampun po niya ang ating mahal na Birheng Maria. Bali, 3 po silang naampon ang reyna ng Inglaterra. At yun nga po ay tulad ng dati, tumubo po ang mga Magdalena sa paligid. At kung ano po yung inis at galit nila sa mahal na Birhen, ay palaging ganun po ang kanilang damdamin sa ating mahal na Birhen. Ang ating pong Birheng Maria ay paborito at mahal na mahal po ng reyna ng Inglaterra. Na dahil nga po, itong reyna po palang ito ay sa dating buhay niya, sa orihinal na Hardin ng Eden, ay mismo pong naging katiwala po ng ating mahal na Birhen dun po sa grupo na itinayo niya. Kung natatandaan po ninyo. Kaya ito pong reyna ng Inglaterra, bagamat isinilang at nakalimot, ang tingin po niya sa ating mahal na Birheng Maria, madalas po niyang sabihin dito na, hindi ako ang tunay na reyna, kundi ikaw. Yan po ang sabi ng reyna ng Inglaterra. At dahil dyan, bibigyan kita ng isang tanda at marka na palatandaan na akong reyna na itinatalaga nila ngayon sa kapanahunan ay parang front po lamang, dahil ang totoo daw pong reyna, yan po ang sabi ng reyna ng Inglaterra, ay ang ating nga pong mahal na Birheng Maria. At siya po ay pinagkalooban po ng reyna na ito ng isang simbolo na nagpapatunay na siya po yung totoong reyna. At dahil nga po ang mga Magdalena, nakasama pong niya na naampon, nito pong reyna ng Inglaterra ay nagkaroon po ng matinding inggit na naman at inis sa atin pong mahal na Birheng Maria. Dahil nga po ang kaisa-isa pong anak ng reyna ng Inglaterra ay masuyo po na lihim pong humahanga po at umiibig po sa ating mahal na Birhen na siya pong naging sanhi. Kaya nga po, ito pong dalawa pong Magdalena nung mga panahon pong yun ay nagkaroon na naman po ng maitim na balakid para po sa ating mahal na Birhen. At dahil nga po diyan ang ating pong mahal na Birhen ay nung minsan pong umalis ang mahal na reyna at ang kanyang prinsipe, ang ating pong mahal na Birheng Maria ay nang minsan pong lumabas sa hardin ng palasyo ng mahal na reyna, ay sinaraduhan po ng makabagong Magda at Magdalena na naging sanhi po. Kaya po ang ating
mahal na Birhen ay hindi na nakabalik sa reyna po ng Inglaterra. Pero ganun pa man po, ang simbolo po na ipinagkatiwala po ng ating reyna ng Inglaterra sa ating mahal na Birhen ay suot-suot po ng ating mahal na Birheng Maria, na siya pong labis ko naman pong ikinagulat at hindi ko po mapaniwalaan dahil ayon po sa banal na Espiritu Santo, ang simbolo daw po ng ipinagkaloob ng ating mahal na reyna ng Inglaterra ay sa kapanahunan daw po at sa mga oras daw pong ito ay nasa mga kamay ko. At yan daw po ay pag-aari ko. Nung una po, hindi po ako makapaniwala kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Dahil wala po akong alam na kung ano man yung pag-aari ko na magiging simbolo na yun po ang ipinagkaloob ng ating reyna ng Inglaterra sa atin pong mahal na Birheng Maria. At yan po ay ayon sa ating banal na Espiritu Santo sa susunod ko pong kapahayagan, dahil nga po maikli yung oras natin, ay ipapahayag ko po sa inyo kung paano po yung ipinagkaloob po ng reyna ng Inglaterra sa ating mahal na Birheng Maria ay maraming beses pong tinangka na kuhanin po ng iba po sa kanya. Subalit, ito po ay muling nabawi ng ating mahal na Birheng Maria sa itinatalaga nga po sa iba't iba pong parte po ng mundo, lalo na po sa bansang Pilipinas, at ang imahe po nila ay sinasamba dito ng husto. Muli pong nabawi ng ating mahal na Birheng Maria ang simbolo na ipinagkaloob sa kanya ng reyna ng Inglaterra, na ayon nga po sa banal na Espiritu Santo na ngayon po ay pag-aari po. Sobrang mahirap pong paniwalaan. Pero ayon po sa kanya, sa mga gamit ko daw po, ay tingnan ko. At yun nga po, ito daw po, isang pares po ng hikaw, na ito po yung nabili ko para lang iterno ko sana doon sa wedding ring ko po na hindi naman nga po natuloy. Pero ito daw po yung sinasabi niya na pag-aari ng ating mahal na Birheng Maria na ipinagkatiwala po sa kanya ng reyna ng Inglaterra. Kung paano po nabawi ito ng mahal na Birhen sa mga nag-aangkay na sila po ang nagmamay-ari po nito, at kung paano po napapunta po ito sa mga kamay ko po. Kung kalooban po ng ating banal na Espiritu Santo, sa susunod po na kapahayagan ko po ay tatalakayin ko po sa inyo. Ito po siya, nabili ko po siya ng hindi naman sobrang mura, pero hindi rin po naman siya sobrang mahal. Minsan po talaga sa buhay natin, may mga bagay na mahirap pong intindihin at paniwalaan. Kung ano po yung kapahayagan po ng ating banal na Espiritu Santo, ay ako po ay sumusunod po lamang. At dahil nga po nais niyang ipahayag po ito, kaya ako po ito, isa pong hamak. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano. Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Sa mga susunod po na kapahayagan ko po ay mas i-detalye ko po kung paano po napunta to sa mga kamay ko at kung paano pong nabawi ito ng mahal na Birheng Maria sa mga reyna po ng iba't ibang kapanahunan. Galing po, ayon po sa ating mahal na banal na Espiritu Santo sa reyna po ng Inglaterra. Bye! Paalam!